Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Paano ka nagtitiwala at naniniwala sa mga pinapangako sa iyo? Maalala ko yung aking kaibigan na mapunta dito sa Amerika. Noong paalis na siya sa Pilipinas, doon pa lang sa airport, ang kanyang mga pamilya, ang kanyang mga anak at asawa at mga magulang ay nag-iiyakan, nalulungkot. At sinabihan niya sila, sabi niya, huwag na kayong malungkot, huwag na kayong mabalisa. Ako'y mauna sa Amerika, ako'y magtatrabaho, ipaghahanda ko ang ating titirahan doon. Babalikan ko kayo, kukunin ko kayo, pangako yan, at dadalhin ko doon para doon tayo mismo magkasama-sama. After 5 years, bumalik siya. Handa na ang lahat, pati visa nila. Lahat sila ay nakapasa, meron na silang tawag dito yung citizenship at dinala sila dito sa Amerika. At ang buong pamilya ay tuwan-tuwa dahil sa tagal ng panahon, nagkasama-sama sila at napakasaya nilang lahat. Sa kwentong ito ay katulad ng ating ebanghelyo ngayon, na kung saan makita natin na si Jesus mismo, sabi niya, huwag na kayong mabalisa. Manampalataya kayo sa akin, magtiwala kayo sa akin. Ako'y pupunta doon sa aking Ama, ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirahan doon sa aking Ama ay maraming silid doon. Marami kayong matitirahan doon. At doon ay isang lugar na walang hanggang kaligayahan, walang hanggang punong-puno ng pag-ibig. Babalikan ko kayo at dadalhin doon. At sabi ni Tomas, saan ka pupunta? Paano ang gagawin namin? Sabi niya, ako ang daan. Ako ang katotohanan. Ako ang buhay. Parang sinasabi niya na dadaan ako sa kahirapan, sa krus, mamamatay ako doon. Pero yung krus na yun, yun ang magiging daan para kayo ay makasama ko doon sa buhay na walang hanggan. Kaya makita natin dito na ang Diyos ay may pangako sa iyo at sa akin na pagdating ng panahon ang mithiin ng Diyos ay makasama tayo doon kasama kanyang Ama sa isang lugar sa langit na maraming silid na doon tayo magkasama-sama para sa buhay na walang hanggan. At dito, habang tayo naglalakbay dito sa lupa, ang paalala ng Diyos ay huwag tayong mabalisa, huwag tayong mag-alala, huwag tayong matakot. Ang takot ay palitan natin ng pananampalataya. Takot, palitan natin ng pagtitiwala sa Diyos. Ano lang ang gagawin natin? Patuloy tayong gumawa ng kabutihan. Patuloy nating ibahagi ang pagmamahal ng Diyos. Abot tanaw na natin ang ating pupuntahan. Nakikita na natin habang tayo naglalakbay, kitang-kita na natin, pinapakita na ng Diyos sa atin kung anong lugar ang pupuntahan natin. May pag-asa, may lugar na naghihintay sa atin na inihanda ng Diyos. Di ka ba excited na makasama ang Diyos? Kaya kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon. Ano man yung mga kabalisan natin ngayon, ano man yung mga bagay na pagdududa natin, ano kaya mangyayari pagkatapos itong buhay dito sa mundo? Huwag kang mag-alala. Hanggat kasama natin ang Diyos, hanggat tayo ay sinasamahan ng Diyos, at hanggat pilit nating sumasabay sa Diyos, kumakapit sa Diyos, ay siguradong yung pupuntahan natin ay naghihintay kasama siya, kasama ang kanyang Ama. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon. Kaya anuman ang mga pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, magtiwala ka sa Diyos. Dahil merong magandang bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin. Anuman ang bagay na pinagdadaanan natin ay ikabubutin natin. Dahil ito ay isang biyaya para mas lalo pa nating mapalapit sa Diyos. Para ang paglalakbay natin ay patungo
sa buhay na walang hanggan. So, ito ay patuloy nating pagnilayan at nawa nakatulong ito sa ating reflection. Bahagi natin ang good news na ito sa mga kasama natin. Punuin natin ng good news ang social media. Gawin nating viral ang salita ng Diyos araw-araw. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay, God bless and God is good.